sumabit si Marco sa tulay. Morning mga Choy, alas 4 ng umaga Going to Sumas Port. and papasok kami Please na drive to few highlighted route. 14 minutes going to Tacoma Port today. Yeah, ang ganda ng weather dito, walang heater. Wala lang, yung normal lang na normal na lamig. Thank you, Abbotsford. Okay, pick up ng load. Balik ng Canada sa Friday doon sa kabilang border.
morning, sir. What are you picking up? 160 Road Grader to Regina, Saskatchewan. Road grader? Yes, sir. Anything else from the U.S.? Nothing, sir. Thank you. Have a good morning. Masikip yung border ng Sumas. And every time na papasok ka dito, dadaan ka ng scanner nila. Turn left on West Garfield Street, then take the second right. Turn right at the stop sign. Paglabas mo ng border, city na agad ng Sumas. In 6.5 kilometers, turn left on Washington 9. Hey Paps, there copy. May copy. Ano tayo, susundan mo yung 9 or sa 546 tayo? Diretso na lang tayo sa 546 Pops. Maaga pa naman. Okay, copy. Ito yung senaryo papasok ng Seattle, syudad ng Seattle dito sa Washington. 6:45. What do you expect? Heavy traffic, rush hour, lahat nagmamadali. Malilate na sila. Yeah, ang haba nito, man, ang haba nito hanggang ito, wala pa nga kami sa shuttle as in malayo pa kami sa shuttle Tingnan mo ba? Malayo pa. Pinaka-sentro ng shuttle. Siguro mga 10 kilometers pa, but ito yung traffic. Malupit. Maaga na kami nagsimula, but
inabot pa rin kami ng rush hour dito sa Washington. Malupit to dito. Basta ang isang syudad ay isang metropolitan, isang business city, just like Toronto, just like Vancouver, ganito ang volume ng traffic nila. So kailangan kung alas 6 ang trabaho mo, aalis ka ng mga alas 4, kung taga rito ka lang inside the area. Pero kung makikisabay ka sa volume ng ganitong oras, malilate ka talaga. Yung mga nag-opisina sa amin, inagahan namin dahil anytime naman pwede akong pumasok sa, wala akong schedule ng aking pilot. Si Chippy meron siyang alas 9 pero maaga pa 3 hours more, so hindi naman siguro kami aabutin ng 3 hours dito sa traffic. Sa akin wala problema, in and out ako sa port, so meron akong napakadaming oras kahit ubusin ko yung 13 hours. Kaya dapat pagpapasok ka talaga at nang mamadali ka, gusto mong ma-pick up yung load around 7 o'clock, 7:30 in the morning, alis ka ng mga Vancouver, Abbotsford siguro Take the around second lane from the left. alas Then 2 take the na exit. madaling araw. Grabe, hanggang doon sa dulo ng walang hanggan.
ganda ng aming pasok sa Washington today. Dry and clean ang highway, walang ulan, foggy lang. In 2.5 And kilometers, kagandahan din, left on I-5, then ang keep linis right. ng truck. Sarap, irampa sa I-5. Linis ng windshield. So nice. Natatimingan lang. Pag-akyat sa BC, walang snow, clear, clean and dry ang highway. Washington, ilala dito sa malakas ang ulan dito. Dahil Pacific area na to Pacific tawag doon, Pacific Ocean dito sa may Washington. But so nice, dry and clean. And yeah, give me a thumbs up guys dun sa napanood nyo yung pagtawid natin sa shuttle. Shoutout kay GP, siya ang nag-ano na, Pops, lagay mo yung 360 mo para pagtawid natin sa shuttle. Hindi ko rin naisip na ilagay. So kaninang bago pumasok ng shuttle, tumigil ako sa close na way station, inabit ko siya, and tama-tama medyo Keep left on mukhang I-5, liwayway na keep right. ang area, kita ng shuttle. I hope magustuhan ninyo and bigyan nyo ako ng thumbs up if you like it. Pero kung hindi, bahala mo yan. But yeah, again, thank you so much sa likes. Ang ganda ng shuttle. Ang ganda ng shuttle pag ganong umaga. Tatimingan lang na hindi siya traffic, hindi siya crowded. I mean yung heavy ang traffic. Yung papasok lang, yung papuntang west, ang stagnant yung daloy ng kanilang yung flow ng kanilang traffic. Pero pag cross ng shuttle, smooth and clean, 1.5 man. kilometers, keep right on I-5. But anyway, malapit ako sa Loves again. Bago pupunta sa Tacoma today, si GP, ang layo na namin ni GP. Fuel up muna ako para mamaya pag load, timbang na lang ang aking sikasuhin. Pupunuin ko muna yung aming diesel. Well, hindi pa naman siya half tank, but gusto ko lang siyang puno every time na mag-weigh ako ng aking load para kasama na yung steering bigat niya. Turn right at the traffic light, then take the third right.
Seattle Tower. Ganda, no? To voicemail. Kaya nagka-traffic, Guanon. Guanon Bridge. Di ba may picture ko na? Ibang akala mo mangga. Totoo? Talaga? Ano? Nanonood yun. Di, nanonood siya ng YouTube. Ano, I mean, yung Facebook, di ba sabi ko, may picture din ba? May picture ka kasi. I'm done. Sayang mong ganan. Matagal bago natag siguro. Hindi pa niya napapanood siguro yung video. Pero hindi. Magaling din na makausap mo siya kasi sabi mo na 4.4 yung original. Yeah. Tumawag kami sa permits, may concern kami kasi medyo pagdating namin doon 4.3 yon. Yeah. Nagkataon lang siguro hindi pa nila na-adjust. Paano kung na-adjust na nila, di bangga? Yung sa aking Facebook na Yung account mo. yung when ano to? This is the moment you know you're fucked up. Yung in-upload ko na reels eh. Patay ako. Ay! Pasok lang sa loob, Yes. Hey. Morning. Yes, sir. Yeah, how are you? I'm good. Yeah, good. Yeah, I just wanted to call you real quick. I got a video sent to me that you had posted. One where you were kind of going underneath a bridge. Uh-huh. And you said that you realized at this moment he fucked up or something like that. It's only a reels. It's the story is when we get our permit from. Do you know about this 4.4 bridge after Abbotsford? There's a rail tracks there. They said, yeah, you send your dimensions. This is correct. Good, that's correct. But 4.4 and my dimensions too close. Yeah. He said, okay, well, that's your dimension. So I got all the emails from, and when we get there, we stop with GP around somewhere before Hinton, and we measure it again. It's really correct. So when we reach Abbotsford, you know, the bridge was, they adjust the height. It's 4.30, not 4.40. It's too close. It's really too close. But Yeah. that's only a reels. Everything goes well. We are gonna ask you to take it down. Oh, you want me to take it down? Yeah, if you can just take it down. I don't think it really. All right, sure. Because there are people that have called me saying like, you know, why is this guy posting this? Like, they're thinking that you posted it as in you're saying you fucked up Mm-hmm. and that you hit a bridge. Mm-hmm. So that's the, I guess that's what some people are thinking happened. So everyone is calling me right now saying, look, Marco just hit a bridge. Right? Yeah. Disagree with you saying that. I don't disagree with that at all. Yeah. I think that you're right, it is too close and that we shouldn't be routing our guys down there. Yeah. You are correct. So we'll talk to our permits department about that. If you could be sitting in my chair right now Mm-hmm. and fielding all the calls that I'm getting from people in our fleet saying that you hit a bridge, I guess you'd understand my side of it. I know. Yeah. I understand. Okay? All right, sure. Thank you. Yeah. On the right. Yan. It was at this moment that he knew he fucked up. Ang dami daw tumawag. Mark, hit the bridge. Oo. Tawag, may nagsend ng video na hit daw ang bridge. Sinabi mo na, clickbait lang. Sabi ko sa kanya, before kami pumasok ng BC, Oo. sinukat namin yan. Just to make it sure, and then I called kami pinaparot kasi it's too close. Pagdating namin doon sa area, nagiging 4.30. So hindi ako binigyan ng permit ng iba, but pinadiretso kami ni patay. Ay, here we go again, guys. Okay.
Di kita makita. Kulang dito ano? Lamang ka dito, kulang ka doon. Lamang ako dito? Labas ka dito, sa likod. Ha? Di kita makita, Paps. Saan ba talaga?
Tapos dito, Pasok! gatas ko. Dito tayo kukuha. Huwag mo tingnan yung gulong sa unahan. Ay hindi ko naman makikita dito. Yun ang... Ah, Okay na siguro yan. Naka-ano kasi to, kanina na pumasok ng pantay. Habang dumiretso, lumalabas ko eh. Pumapasok ng kabila. Pasok yan eh. Okay lang yan. Okay na yan. Okay na yan, Pops. Ha? Okay na yan. Lumabas lang ito ng ano? 2 inch. Ha? 2 to 3 inches. Yung isa sakto. Hindi, okay lang kasi oversize din naman ng konti. Okay na yan. Mark, yung kabila lalagyan ko ng black. Yeah, sige, Pops. Ito di ba? Ah, okay.
Yan, yan. Sa kabila. Ha? Yan. Ah, ito? Tulak mo. Pababa. Tulak, pre, tulak. Yan. Okay. Itaas mo nga muna yung kabila. Okay, baba mo to. Hop, teka muna. May block na, may block. Ha? Kahit walang block, Oh guys, ito naman siya sa ano, sa kahoy. baka hindi kayo masira. Sisira yung kahoy mo. O gusto mong lagyan ko? Sa gitna lang. Kahit isa lang sa gitna. Thank you, Pops. Yeah, secure ko lang mga chuy. Malit lang yung kay Pops. Yeah. Yeah. Banti pa. Mga Joy, tapos na kami kanina sa Tacoma. Umalis kami around mag-11 na yata or
10 o'clock, 10:30 like that. So ngayon, nandito na kami sa I-90 all the way hanggang Espocan, and matutulog kami ni GP. Pero si GP malayo na sa akin eh. Dahil nakailang tigil ako para i-double check yung aking load. Titigil kami sa Post Falls, Idaho tonight. Then bukas papasok na rin kami ng Canada. Now, let's talk about clickbait. Ano yung clickbait? Clickbait. Pain. I-click mo, pain. Ano yung clickbait? Yung clickbait mga choy, ginagawa yun or ginagamit yun sa content sa internet. Okay? Sa headlines, sa title, and sa thumbnail. Okay? Ginagawa sa title and sa thumbnail yung clickbait. So ginagawa sa mga platforms ng YouTube, TikTok, and Facebook. Para saan? Para saan yung clickbait na yun? Para pag generate ng sa views, Facebook page views, and of course generate ka ng income. Kasi the more na i-click nila, the more nila i-watch yun, the more na generate ka ng income. Right? So karamihan sa mga sinaunang tao, marami akong mga kasamahan dito sa company na doon na naka-follow sa akin, pati sa taga-opisina, pati yung may-ari naka-follow sa akin sa TikTok. Alam niya, wala naman silang sinabi. Okay, nagugustuhan nila yung ginawa ko, magsisecure, mga drone shots, mga 360. But kanina nagkarambula sila ngayon ang umaga dahil doon sa in-upload kong video na 10 seconds doon sa pagtawid ng ilalim, sa ilalim ng tunnel. So gumawa ako ng teaser, okay? Teaser or short video para doon sa aking full video. So madalas ginagawa kasi minsan nga nauna pa yung full video sa YouTube bago ako makagawa ng teaser pang reels sa Facebook or sa TikTok, okay? So ngayon gumawa ako ng 10 seconds na teaser doon sa pagtawid sa ilalim ng tulay na 4.3. Then yung silip-silip and ganyan, and then at the end of the video may nakalagay doon, at this moment you know you fucked up. So silang lahat nagulantang na anong nangyari, sumabit si Marco sa tulay. So yung channel, yung page na yun, yung reels na yun, dahil may mga nakafollow na mga taga-shop, mga taga-laborer din sa loob, at taga-opisina, aming safety planner. So nakarating agad doon sa aming safety yung 10 seconds video na yun na sumabit si Mark. Kaya kanina kausap ko yung aming safety na about doon sa sabi, I'm done. Maraming ibig sabihin ng I'm done, okay? Hindi lang ibig sabihin na I'm done, tapos ka na. No, sa trabaho mo, maraming ibig sabihin ng I'm done. Yun ang tinatawag na clickbait. Okay? So kung ikaw, viewers ka, kahit ako, nanonood ako sa ibang channel dyan sa YouTube, pinapanood ko sila, may mga clickbait talaga. Doon ka matututo as a content creator, doon ka matututo, ganito pala paggawa ng clickbait, ganito pala paggawa ng thumbnail para to generate ng views, and of course generate ka ng pera dahil pinapanood ka, di ba? So yun nga sabi ko, mga sinaunang tao, mga ibang driver na medyo hindi alam ang paggawa ng content sa Facebook, sa platform ng social media like Facebook, YouTube, and TikTok. Yung I'm done at saka yung 10 seconds na video na at the end of the video may sinabi nung at this moment you know you fuck up. Nagulantang sila sinen sa safety, pati sa aking planner na ano to, is this a joke? Diba? Clickbait mga tawag dyan mga choy. May mga teaser na kailangan mong gawin na mga 30 seconds, 20 seconds para i-click nila yon, and then ilalagay mo yung full video. Pag i-click niya yung full video, doon yan pupunta, mag-redirect yun, magdadirect yun sa full video sa YouTube. Kaya minsan sa aking Facebook may nakalagay title and then may nakalagay full video, and then may sign na naka-arrow na ganyan. Yun ang full video ng YouTube. Dahil sinaunang tao hindi maintindihan kung paano gumawa ng content sa social media. Kaya kanina narinig nyo, kausap ko yung aking safety na nagulat sila na sumabit ba daw ako sa tulay. Of course na.
sasabit ako sa tulay, hindi ko siya ipapakita. Okay? Dahil nandun yung company, kasiraan yun ng company. Okay? Itago mo na lang, i-personal mo na lang. Hindi mo pwedeng makita yun. Dahil masisira yung company. Okay? Pinoprotektahan ko yung pangalan ng kumpanya. Pinapakita ko dito sa aking channel kung ano yung ginagawa ko as buhay ng isang truck driver dito sa North America. Securement, loading, kausap sa mga customer, okay? Crossing the border, yung mga totoong buhay ng truck driver dito sa North America na bumabiyahe sa South America. Yun ang content. Pero pag may mga ganyan na alam mong masisira yung company, of course, wag mong gagawin yun. Okay? Dito ka nagtatrabaho, dito mo kinukuha yung kabuhayan para sa pamilya mo. Hindi mo dapat i-share yun. Ganon, di ba? Para na rin sa kanila, para rin sa iyo. Masisira sila, masisira ka. So, make sense na lang. Make sense na kung sumabit ka ba, i-upload mo siya na para pagtawanan ka. Of course not, di ba? Magkaroon ka ng delikadisa sa sarili mo na magtatawanan ka pag in-upload mo yan. No? Ibabash ka. So, yung ibang mga sinaunang tao, hindi na naintindihan yun. So, tinake down ko yung video, yung 10 seconds na yun, then pinalitan ko ng 20 seconds yung tuloy-tuloy ako sa ilalim ng tulay. Now, yung mga nagsumbong, yung mga nagpasa ng link para doon sa aming safety na pinanood nila, na makita siguro nila ng 20 seconds na tuloy-tuloy ako sa ilalim ng bridge, kinain nila yung suka nila. You know what I mean? Kasi mga yan, naghihintay yan kung kailan ka magkakamali. Naghihintay yan sila na ito, tama, ito mali na si Marco, no? May mga taong naghihintay kung kailan ka magkakamali. Kaya ikaw as content creator, okay, as content creator, dapat alam mo yung kung ano yung ipapalabas mo sa viewers mo, sa mga subscribers mo. Mag-iwan ka para sa sarili mo. Naintindihan nyo, na-gets nyo mga choy? Kasi the last time noong March 21, 2021, I think that was in after ng Prox, kung naalala nyo na nandyan sa aking intro yung bumaliktad. Gumawa din ako ng teaser nun, around 1 minute, in-upload ko sa Facebook or sa YouTube. And then itong mga truck driver sa mga Pilipino na mga truck driver sa Alberta, owner operator, ang dami nilang comment na kesyo, kasalanan mo dahil nasa gitna ka. Teaser yun eh, teaser yun, teaser. Kung hindi nyo naintindihan yung teaser, then i-search niyo sa Google ano yung teaser. Okay? Kasalanan mo dahil nasa gitna ka. Well, kung mapanood mo yung full video, maiintindihan mo kung bakit ako nasa gitna ng kalsada. Tama? Di ba? Kasi sinong tanga na driver na nasa gitna ka ng kalsada? Grabe na talagang pagkatanga mo at nasa gitna ka ng kalsada. Baka sila yun gumagawa niyan. So bakit nasa gitna ka ng kalsada? Kasi meron ng mga truck naka-parking dito sa second lane. So anong gagawin mo? Babanggayin mo sila. Gigitna mo talaga dito sa left side. So nung mapanood siguro nila yung full video, kinain nila yung suka nila. Para sila mga aso kulon, kinain ang mga suka nila. Naintindihan nila kung bakit nasa gitna ako. Diba? Yun ang tinatawag na teaser. Yun ang tinatawag na clickbait. So as content creator, dapat alam mo kung ano yung i-feed mo sa iyong viewers. Alam mo dapat kung ano yung title na ilalagay mo. Alam mo dapat kung anong thumbnail para magkaroon sila ng interest, i-click yung video mo as a content creator. Okay? Kung nagbablog ka, hindi lang yung nagbablog ka, gagawa ka lang ng video na raw vlog and then that's it. Walang ka sense yung mga title. Mag-iisip ka kung ano yung title na ilalagay mo. Yun ang tinatawag na clickbait. But just make it sure na kung gagawa ka ng clickbait or gagawa ka ng title or gagawa ka ng thumbnail na ganyan, make sure na yung title na yun ay related doon sa loob ng yung content. Yung context na yun, nasa loob siya. Hindi yung gagawa ka ng title or gagawa ka ng thumbnail na
na hindi related doon sa context ng iyong video. Yun ang pangit na clickbait. Okay? Gagawa ka ng title, gagawa ka ng thumbnail na related mismo doon sa context ng iyong video. Ganon yung content creator, hindi yung sumabog ang buwan. Yung pala, hindi naman pala sumabog. Diba? Yun ang wrong na clickbait. So, dapat kung ano yung ginawa mong thumbnail, ano yung ginawa mong title, ay magtutugma doon sa context ng yung video. At the time na gumawa ka ng clickbait at alam ng mga viewers na clickbait yun, hindi tugma yung context at saka yung title at saka yung thumbnail doon sa context ng video, the next time around na mag-upload ka ng video, okay, hindi ka na nila panunuorin kasi alam nila, oh, clickbait yan. Okay? Dalawa yung clickbait, dalawang klase ng clickbait, yung related sa video at saka yung hindi related sa video na para lang maingganyo yung yung viewers to click the video. Kaya as content creator, galingan mo yung paggawa ng thumbnail, galingan mo yung paggawa ng mga font na attractive sa viewers at saka yung title ng yung content. Mga sinaunang tao hindi na naintindihan yung clickbait.